Good morning po sa ating lahat. Para sa ating pong mga nanonood sa kanilang mga kanya-kanyang bahay, good morning po sa inyo. Wherever you are watching, pwede po bang pa-comment kung saan po kayo nanonood ngayon, saan lugar po kayo nanonood ngayon. You are welcome here on the Rain M. And for the Rain M family, good morning po sa atin. At sa ating mga kasama po dito na workforce, good morning po. Ayan, good morning. Alam nyo, all throughout this week, no, hindi lang siguro this week, ang daming nangyari sa atin. And we just want to remind, no, let's just have this reminder sa atin that no matter how dark the time o kung ano man ang pinagdaanan natin, I believe that God is seeing you through it. Sinamahan tayo ng Panginoon kung ano man ang pinagdaanan natin. Merong mga bagay na hindi tayo maintindihan. Merong mga tanong na hindi may sagot, pero ang Panginoon, sinasamahan ka at ginagabayan ka all throughout. Maraming nangyari, but still we are firmly believing that our God is in control, that our God is still alive, working miracles among us. Right? Kaya tayo po ay hindi nawawalan ng pag-asa, kundi patuloy tayong bumabangon at nagpapasalamat dahil ang Panginoon natin ay tunay ngang maaasahan. Pwede po bang palakpakan lang natin ang ating Panginoon? For He is a great God. Hallelujah. Hallelujah. So we will continue today on our series, Blessed to be a Blessing. Na ang Panginoon, He wants you to be blessed. He wants you to have really a blessed life. Pero hindi lang tayo hihinto on just having that blessed life. Kundi ang Panginoon, ang design niya sa atin ay ikaw ay maging pagpapala. Yung mga nangyayari sa buhay natin, mga binibigay sa atin ng Panginoon, ay maging daluyan tayo ng Panginoon upang ang mga ibang tao din na wala nitong mga bagay na ito ay mabigyan natin. And today, we just want to continue. One of the, sabihin na natin, hindi siguro natin kinukonsider na blessing. Pag-aralan po natin today, the blessing of the bastardness. Alam nyo, kapag po kasi tayo, diba, kapag po pinag-uusapan natin is about a blessing, it's about good, positive things na nangyayari sa buhay natin. Na kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon na bless me indeed, Lord, no? Ang talagang nasa kaisipan natin is somehow the promotion, somehow yung positive, yung prosperity, yan ang mga inaasahan natin sa Panginoon. Pero there are blessings as most often of the time, no? There are blessings of God na kung saan unexpected o parang hindi siya parang dun sa blessing na ina-expect ko. Okay? Diba yun yung mga tinatawag natin ng mga blessing in disguise. Meron tayong mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin makonsider na blessing kasi ayaw natin sa Kanya. Okay? Kasi meron tayong kanyang perspective. Meron tayong namumuo sa ating kaisipan na ito, kapag blessing, dapat ganito. Ganito ang katangian niya, ganito dapat ang nararamdaman ko kapag blessing. Kapag mga ganito, mga hindi katulad ng aking nasa isip, hindi blessing yon, baka curse yon. Right? So today, let's understand some of the blessings of God na kung saan unexpected at one of the things na parang hindi natin kinukonsider na blessing. The blessing of the bastardness. Let me give you first this statement o prinsipyo ng Panginoon. The blessed life, if you call it, the blessed life is a life full of adventures. Okay? Karaniwan, ang tingin po natin kapag blessed life is having the current lifestyle o yung dream lifestyle mo. Na kapag meron ka na nito, secure ka na, yung okay na yung tomorrow mo, yung wala ka na masyadong worries, then you have attained the blessed life. Okay? So all throughout po the scriptures, makikita nyo po ang mga blessed people of God, they live not on a current lifestyle. They live on adventures. For example, hindi ba natin i-consider si Elijah na blessed? Si Elijah ay blessed, pero wala siya nung lifestyle ni King David. Okay? Nabuhay siya, pinakain siya ng Panginoon sa brook, pinakain through raven. Tapos pumunta sa widow, pinakain puro bread lang. Right? Hindi siya kasing blessed kung titingnan natin the level of lifestyle ni David, pero blessed siya. Bakit siya naging blessed? Meron siyang adventure sa Panginoon. Na yung time na wala siya, ang Panginoon nag-provide sa kanya. Yung time na meron na naman siya pangailangan, ang Panginoon nagbigay ng widow sa kanya.
Kaya most of the time, ang tingin natin sa blessing kasi is to arrive something, to arrive at a certain position, to arrive at a certain level of lifestyle. Hindi po, ang blessed life po is adventure. Ito po, no? Diba ito yung mas masarap na sabihing blessed life eh. Yung mga panahong wala ka, nakakapagbigay ka. Ngayong may panahong meron ka na, nakakapagbigay ka pa rin. Adventure, hindi natatapos yung pagbibigay, hindi natatapos yung ginagawa ng Panginoon through you, kahit na meron ka ng certain level of lifestyle. Kaya po, kung titingnan lang po natin ang lifestyle as something na dapat nating ma-arrive o ma-achieve o magkaroon, you are missing the point of God in the blessed life. Ang Panginoon gusto niya, you become a part of the adventure. Dahil kapag ibibless ka ng Panginoon, sigurado, meron kang kasunod na ibibless. May kasama po yung adventure. But most Christians today, ang gusto natin is to settle. Ang gusto natin is to be comfortable. Na yun, pumunta na lang doon sa ganung lifestyle. Tumigil na lang doon sa adventure na gusto ng Panginoon sa atin. Look at the statement ni Job, no? Si Job, we know, no, if you read the story, napakagrabe, blessed talaga tong tao na to. Ito ang sabi niya, on Job 29 verse 2 to 6, "Oh, that I were as in months gone by, as in the days when God watched over me." Okay? Sana, bumalik na lang ako nung panahon na kung saan hindi pa ginagalaw ng Panginoon yung mga ari-arian ko, kung andyan pa yung mga anak ko, yung mga pinagkahirapan ko, mga business, andyan pa. Sana bumalik na lang ako doon, sabi niya. When His lamp shone over my head and by His light I walked through darkness, as I was in the prime of my days when the friendship of God was over my tent. Because Job is lamenting, ano ba naman kasi itong naranasan ko na to? I have a blessed life before. Ang ganda ng buhay ko nun eh. Ala akong pinoproblema. Lahat ay umaayon sa aking kagustuhan. When the Almighty was yet with me and my children were around me. Na kumbaga, nung panahon na yun, ramdam na ramdam ko ang Panginoon kasama ko. Pero ngayon, parang wala na siya. Okay? When my steps were bathed in butter and the rock poured out for me streams of oil. Alam mo, yung during that time daw, ng panahon na yun, lahat ng mga idea niya, papatok. Napaka-smooth flowing, smooth sailing ng kanyang buhay. Na lahat nagiging prosperous, lahat ng gagawin niya, lahat ng aalagaan niya ng mga hayop, lambs, lahat dumadami, nagmumultiply. Napakadali ng buhay sa kanya dati, sabi niya. And then, he thought, sabi niya, then I thought, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand. Nung panahon na yun, yung everything goes smooth. Nung andun ako sa tinatawag nating blessed life, kinaiinggitan ako ng marami. Lahat ng ari-arian, meron ako. Lahat ng pinapangarap ng ibang tao, meron ako. Blessed life yon. At sabi niya, during that time, sana, doon na lang ako namatay. Na, inisip niya, okay na to, maganda na buhay ko. Then let me just die on my nest. Secure ako eh. Everything goes smooth. Nagpa-prosper ang lahat. Then let me just die in my nest. And God heard Job. Sabi niya, Job, hindi pwede. Mukhang nagkamali ka, Job, sa interpretation ng blessing ha. Hindi pwede na you are secure, tapos mamatay ka na lang doon sa nest mo na yon, na kung saan the place of comfort mo, place na kung saan andun lahat ng pangangailangan mo. Job, hindi yan ang purpose ng blessing. Ang purpose ng blessing ay hindi para upuan mo, enjoy mo lang, and then that's it, mamatay ka na lang. Hindi, because the purpose of blessing, the blessing of God in your life is meant to enlarge and grow you. Dapat ang blessing ng Panginoon sa'yo, na i-stir up ang spirit mo. Dapat nag-grow ka, dapat nag-expand ka. Si Job, ang kanya nasa isip na lang pala, okay na to, Lord, tapos na, okay na. Mamamahinga na lang ako, I will just laid back. Okay? Hindi. Ang blessing ng Panginoon, Job, hindi ganyan. Dapat ini-enlarge ka niyan. Mas lalo kang na-stretch ang faith mo. Yun ang mga blessing ng Panginoon, na yung walang-wala ka pero may stretch of faith.
Alam mo yon na hindi man ganun karami yung blessing mo, pero ramdam mo sa sarili mo, may ginagawa ang Panginoon sa'yo. Mas malalim na devotion mo ngayon. Mas malalim ka na mag-pray ngayon sa Panginoon. That's the blessing of God. Hindi yan para ikaw ay ikadel, para ikaw ay gawing secure. Ang blessing ng Panginoon, gusto niya nag-i-stretch ka as He blessed you. Kaya ang Panginoon sabi niya, Job, hindi pwede that you die on your nest. Kaya ang Panginoon, He bust the nest of Job. At alam mo, nagpapasalamat tayo na ang Panginoon, He busted Job's nest. Gusto niya lang mamatay in comfort pero hindi, ginalaw ng Panginoon. And through the busting of Job's nest, marami tayong nakuha na aral kay Job. Nakuha natin yung aral ng mga verses sa kung saan sinulat niya, Yet Lord, though you slay me, yet I will praise you. Na kung sakasakaling hindi binas ng Panginoon, hindi pinakailaman ng Panginoon ang kanyang nest, hindi natin makukuha ang mga verses na yun. Those rich verses are the result of God's busting Job's nest. Kaya sa totoo lang, magpasalamat tayo ng Panginoon, ginalaw ang nest ni Job. Dahil bakit? First, we found hope when God seemed silent. Nung ginalaw ng Panginoon, yung nest ni Job, yung maganda niyang buhay. Alam niyo, nakasulat siya ng mga verses sa kung saan tayo naman, kung sakasakali, today, nakakaranas that God is silent. Alam mo, magbasa ka lang dun sa book of Job, matatagpuan mo na kahit pala parang tahimik ang Panginoon, there is still hope. Dahil sa buhay ni Job, tahimik ang Panginoon, pero sumagot siya bandang huli. We found hope. Kala ni Job, tapos na ang kanyang buhay. Ganun na lang, maging maganda buhay. Hindi. Job, meron ka pang purpose. Meron ka pang pwedeng impart sa mga tao. Hindi lang dun sa mga anak mo. Meron ka pang pwedeng impart sa mga taong susunod, mga generation, thousands of generation after you. Ito pala gusto ng Panginoon, no? Kaya minsan, gagalawin niya yung comfort mo. Kasi hindi lang para yung istorya mo during that time maging pagpapala sa ibang tao. Diba ang pinakamasarap ikwento at nakalagang nakaka-enlighten na yung mga panahon na kung saan, alam mo yung Panginoon ay sinusubok ka talaga. Tapos sa pagtagumpayan mo, ang sarap i-share nun sa ibang tao, nakakatulong, nakaka-strengthen. Ganun ang ginawa ng Panginoon kay Job. Job, galawin muna kita kasi merong mga tao darating thousands of years from now na makakaranas ng depression. Kailangan malaman nila na ikaw na nakaranas ng ganito, merong pag-asa. Sila din ay magkakaroon ng pag-asa. So God used the life of Job. He bust the nest so that we could find hope. Ano pa? We have known how to still praise in spite of pain. Si Job, tinuruan niya tayo kung paano na kahit ang Panginoon ang nagtanggal sa kanya ng lahat, he could still say, Blessed be the name of the Lord. Masakit, Lord, ang nararanasan ko, but still, I will praise you. Alam niyo, doon tayo nakakakuha ng lakas. Dahil sa dinanas ni Job, na si Job na nawalan ng lahat, si Job na mayroong physical ailment, may boils, still hindi siya sumusuko sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ikaw pa ba ngayon na kung saan konting naranasan, konting kirot, konting sakit na naramdaman mo, si Job ang mas matindi pa ang pinagdaanan sa'yo, kaya wala kang karapatan na mag-backslide sa Panginoon. Okay? We found kung paano. Ginawa ng Panginoon, He stir up the nest para ngayon ang mga taong maraming pinagdaanan, broken-hearted, meron ka pa ring reason to praise God. And last one, thanks to Job's busted nest, we could find comfort even in very trying times. Alam mo yon na through the life of Job, makikita natin, we could still be comforted. Ng Panginoon, hindi tayo hinayaan sa ganitong sitwasyon in a trying times just like that, kundi ang Panginoon merong balak na ibigay sa atin. Na si Job na kung saan nawala sa kanya ang lahat, pero lahat pala yung preparation para dun sa double portion of blessings na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Alam mo, ang dami nating pwedeng maihugot sa buhay ni Job at lahat yon ay resulta ng paggalaw ng Panginoon sa kanyang nest. Kaya yung mga nagsasabi dyan, Lord, okay na ako dito, sapat na ako sa buhay ko dito, okay na akong uma-attend na lang ng church. Let me tell you, you will about to have the blessing of the bastedness. Ang Panginoon, gagalawin ka dahil alam niya, meron ka pa dapat ibigay. Meron ka pa dapat ipasa na pagpapala sa ibang tao. Pero ayaw mong kumilos sa iyong
pugad. Ayaw mong kumilos sa iyong place of comfort, sa iyong place of security. Kaya I tell you, you will have the blessing of the bastardness. Sino dito yung handa na katulad ng ginawa ng Panginoon kay Job? Lord, hayaan mo kami. Istorbuhin mo ang aming mga pugad. Istorbuhin mo ang aming mga place of comfort. Because we also want to be a blessing to the next generation. Okay? Let me read you on Deuteronomy 32 verse 10 to 13. Ito po ay sermon or song na sinulat ni Moses, no? During the time na kung saan siya ay malapit ng kunin ni Lord. Okay? In a desert land, he found him, Israelite. He's talking about the Israelite. In a barren and howling waste, he shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. Like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spread its wings to catch them and carries them on its pinions. The Lord alone led him. No foreign god was with him. Okay? He made him ride on the heights of the land and fed him with the fruit of the fields. He nourished him with honey from the rock and with oil from the flinty crag. So si Moses po nagbigay ng illustration. Ganito daw po ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. Ang Panginoon is like the eagle daw that stir up the nest of the Israelites. Ang mga Israelite merong magandang buhay sa kanilang palagay sa Egypt, no? Na sila ay nakakakain ng 24/7 free tilapia, no? At meron pang mga kasamang leeks, onion at coke, no? So okay, maganda daw ang buhay nila, pero ang Panginoon, alam niya, hindi 'yun ang design ng Panginoon sa kanila. Kaya ini-stir up niya ang nest. Okay? Like an eagle. Now, let's go back, no, sa illustration ni Moses. Like the eagle down, no, na i-stir up ng nest. So let me just have this fact, no, na ang eagle po, lalo na pong female eagle, no, ang female eagle po ay hindi basta-basta po namimili ng kanyang partner. Para sa kanya kasi may forever daw. Okay. So kailangan isa lang talaga. No? So hindi basta-basta po, no? Hindi katulad ng mga aso na basta may makita silang ibang ano nila, no? Ibang kasarian, yun na, no? Hindi po, iba po ang mga eagle. Ang eagle po, bago po siya pumili ng kanyang partner, ay itetest niya po muna yung kanyang partner, yung manliligaw niya. Okay? So ito po yung test ng female eagle. Ang female eagle po ay hahabulin niya ng male eagle. Kukuha po yan ng isang twig. Okay, no? Isang twig. And then he will fly up to 10,000 meters. Susundan niyan ng male eagle. At habang malapit na ang male eagle sa kanya, bigla niyang idadrop yung twig. Okay? Tapos, aabangan niya yun. No? Si male eagle, para makuha niya at mapasa niya ang test, kailangan mag-dive siya ng sobrang bilis para makuha yung twig. Bawal lumapag ang twig. Okay? Bawal lumapag ang twig sa ground, ha? Mabilis naman po talaga ang male eagle. They could nose dive for 200 miles per hour. Napakabilis niyan. Okay? So makukuha po yan. So natuwa na. You passed the first test, pero hindi pa po tapos doon. Okay? Pagkatapos noon, kukuha po again ang babaeng eagle ng isang log naman o isang buong branch. Mas mabigat na ngayon. No? Dati maliit lang. Ngayon, a log na ang kanyang kukunin. And then he will fly up to 1,000 meters. Then, idadrop niya na naman. Okay? And then, alam na ng drill. Alam na ng drill ng male eagle. Kailangan niyang i-dive again ng sobrang bilis para makuha yung log. Okay? So kapag napasa, okay, well and good. Last test. Okay? Kukuha po siya ngayon ng isang maliit na halaman, ang female eagle. And then, he will fly up to 500 meters. And then, idadrop niya ulit. Then ngayon, hingal-hingal na si no? Si lalaking eagle. Hingal na kakakuha lang. Ito na naman. Ito, bumulusok ulit siya. Hindi niya pwede. No? Lahat ng kanyang lakas kailangan ipunin niya. Mas mabigat na ngayon, pero kailangan niyang ipunin. Kahit hirap na hirap siya, kailangan hindi lumapag sa bato o kung ano man, no, sa lupa yung linaglag ng female eagle. Kinuha niya again. And then, kapag napagtagumpayan niya po yun, wow,
sila na po ng eagle. No? Isa lang po lesson na matututunan po natin dyan. No? Ang mga babae po ay impossible to please. No, joke lang po. No? Diyan po, apakahiya po ano pinaggagawa ng female eagle. No? Hindi, ito po lesson dyan. No? Ang female eagle po ay hindi pipili ng partner na lalaki na hindi mas mabilis sa kanyang ilalaglag. Bakit po? Kapag sila po ay nagkaroon na ng supling, ititrain nila yung kanilang mga anak, ang tagasalo, yung tatay. Kaya dadali ng nanay sa kanyang likod yung anak niya, and then ilalapag niya, ihaya niya mag-free fall yung kanyang anak, at kailangan ang tatay sobrang bilis na kailangan makatch niya yung kanyang mga anak. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, ito rin ginagawa sa atin ng Panginoon. Na ang Panginoon minsan, hahayaan kanyang bumagsak. But let me tell you, let me give you a promise that God is faster than your fall. Na ang Panginoon, yes, hahayaan kang bumagsak, pero ang Panginoon, mas mabilis pa kesa sa pagbagsak mo. Alam mo yun, you are tumbling, you are squeaking, you are on your fear. Pero ang Panginoon, sabi niya, huwag kang mag-alala, anak. Mas mabilis ako kaysa tamaan ka ng depression. Mas mabilis ako kaysa tamaan ka ng mangungutang mo. Mas mabilis ako dyan sa paglagpak mo. Hindi kita hahayaan na lumagapak. Hindi kita hahayaang masaktan. Kaya ang Panginoon, kung ikaw ay hinayaan ng Panginoon bumagsak, huwag kang mag-alala. Sasaluhin ka niya. Mas mabilis pa kaysa sa kapitbahay mo. He is faster than your fall. Isa tinuturo sa atin ng Panginoon, magtiwala ka. Kasi dumarating sa point of time, diba, kapag tayo ay andun na sa falling stage, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinubukan ko na lahat, pinag-pray ko na lahat, binuksan ko na lahat. Lord, wala pa rin. Alam mo ang Panginoon, hindi ka hayaan lumagapak. He will catch you. Right? At ito pa, when God wants to take you higher, He will bask up your nest. The reason God will bask up your nest, hahayaan niya, iistorbohin niya yung comfort mo, iistorbohin niya yung security mo because He wants to take you higher. Meron kang promotion na naghihintay sa'yo. Kapag ang Panginoon, ginalaw ka na, inistorbo ka na, wow, praise God, ito na ang start ng promotion mo. Na ang Panginoon, kapag meron na nangyayari, parang hindi mo maintindihan sa pamilya mo, praise God, ang Panginoon is about to take you higher. Kapag meron nangyayari sa business mo na hindi mo maintindihan, God is about to take you higher. Kailangan niya munang pakialaman yung nest mo. Okay, tinan mo to. One of the classic example na kung saan makikita mo how God takes someone higher is on John 11. If you know yung magkakapatid, si Martha, Mary, si Lazarus, di ba? Na in John 11, this Martha, Mary, and Lazarus, sila napakalapit sa Panginoon. Kumbaga, kung siya ay bibisita sa malolos, sa bahay nila pupunta. Kaya laging ganun, no? Basta pumunta sila sa town na yon, dito pupunta. And then this Mary, Martha, nagkasakit itong kanilang kapatid na si Lazarus. Ang kanilang expectation is that close kami ni Jesus, kaya sigurado naman bibigyan niya kami ng time para pagalingin ang aming kapatid. Yun ang kanilang expectation, but God did not meet their expectation during that time. Hinayaan ng Panginoon, lumagapak ang kanilang pananampalataya. Hinayaan ng Panginoon na sila ay magkaroon ng agam-agam for how many days? Na Lord, ano ba? Saan ka ba po? Akala ko ba mahal mo kami? Lord, akala ko ba you are the healer? Lord, akala ko ba you are the provider? Alam mo, they have been on those days kung saan hindi nila alam ang kanilang gagawin, ang kanilang pinaka-inaasahan, hindi pa ginawa ang ine-expect sa kanila. Pero ang Panginoon pala, alam natin sa story na yan, meron palang hinahandang mas malaking miracle pa sa kanila. Pero kailangan muna ng Panginoon i-bust up ang kanilang comfort, ang kanilang expectation. Kasi para sa kanila, ang kanilang nest, close kami ni Jesus, madali ko siyang malapitan, madali ako makapagsabi sa Kanya, makakapag-pray ako sa Kanya, and then sasagot siya. Yun ang kanyang nest. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sige, hayaan ko muna. Istorbuhin ko muna itong expectation nila. Istorbuhin ko muna itong gusto nilang mangyari. Kasi meron akong gustong mas malaki pang na ibigay sa kanila.
Panginoon, ginawa yon. He waited for 4 days. Saka palang binigay ang next miracle na kung saan ang Panginoon binuhay si Lazarus sa kanilang harapan. Na akala nila Mary at Martha tapos na ang lahat. Hindi. God is faster than His fall. Na akala nila yung pananampalataya pawala na, pero doon biglang dumating ang Panginoon, bumulusok at linagay at tinangay sila pataas again. Alam nyo, minsan ang Panginoon ganyan ang ginagawa sa atin eh. Hinahayaan niya munang mawala ang mga expectation mo. Saka bago siya kumilos, bago siya biglang bumulusok, bigla na lang makialam, and then bigla ka na lang magugulat. Lord, ito pala yung gusto mong mangyari. Alam mo, yun ang pinakamagandang istorya sa buhay natin. Na kung saan yung mga expectation natin, akala ko ba, Lord, ito yung mga gagawin mo, ito yung mga verse na gusto ko, ito yung mga sinasabi mo sa iyong salita, pero hindi mo ginawa. Alam mo, that's the breaking point na kung saan gusto ng Panginoon basagin ang iyong expectation. Kasi kung hindi niya babasagin ang expectation mo, alam mo, maboboring ka sa Panginoon. Kaya ang Panginoon laging gustong binibreak ang expectation mo kasi marami pa siyang gustong pwedeng gawin sa buhay mo. Mas malaki pa sa inaasahan mo. Right? Because great blessings comes after a great disruption. Yung malaking pananampalataya ng Panginoon, sigurado parating na para dun sa mga inistorbo, para dun sa mga na-disrupt ang kanilang peace, para dun sa mga na-disrupt ang kanilang faith. Alam mo, ang kapalit niyan, great blessing mula sa Panginoon, na ang Panginoon pupunuin ka ulit ng pagmamahal. Ang Panginoon pupunuin ka ulit ng pananampalataya after that great disruption. After kanyang pakialaman, after niyang guluhin ang mga bagay-bagay sa'yo, then great blessings come. Alam niyo yung resulta nito kay Mary, doon sa nabasag ang kanyang expectation, doon sa na-disappoint sa Panginoon. After that chapter, we will find Mary. Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of oil. Alam mo, mas nabukas ang mata ni Mary kay Jesus. Ako si Jesus, akala ko healer lang. Akala ko evangelist lang. Hindi. He is the Messiah. Kaya He goes into an extra mile. Grabing extra mile to, no? Nagbasag ng perfume na 1 year's wage worth. Grabing offering to sa Panginoon. Bakit nagawa ni Mary to? Kasi nabuksan ang kanyang mata na ang Panginoon ay hindi lang pala ganito sa aking paningin. Mas malaki pa siya sa inaasahan ko na ang Panginoon ay worthy. Hindi lang ng praise ko, kundi lahat ng meron ako ay worthy siya. It opened up the eyes of Mary to move into a deeper way. Isn't that how also God moves into us? Mas nakikilala natin siya on the moment na ginugulo niya ang buhay natin. Doon mas masasabi, Lord, akala ko kilala na kita. Akala ko mature na ako. Akala ko, Lord, life coach na ako eh. Lord, nag-aalaga na ako ng tao eh. Pero hindi pa pala. On the moment na kung saan, dinisrupt niya ang mga bagay sa'yo. Alam mo, mas lalo pala tayong nalilinawan sa Panginoon kapag ginugulo niya tayo. No? Kakaiba din. No? Guguluhin ka niya muna para mas lalo kang malinawan. Right? And then, let's go back on the nest. Okay? Doon po sa eagle, no? Ito po yung illustration ni Moses eh. Ito daw ginawa ng Panginoon eh. He is like an eagle stirring up the nest. Ang eagle po, ang kanilang mga nest is 6 feet wide. Napakalaki po ng kanilang mga nest. Kasi sobrang lalaki naman nila talaga. No? And ang kanilang nest po is made up of 2 layers. Ang first layer ay mga twigs muna. Mga sanga-sanga. Okay? And then, papatungan nyo ni Mother Eagle. Papatungan nyo yon ng mga fur, papatungan niya yon ng mga feathers para magkaroon ng cozy place, no? Smooth place kung saan pwede makapag-upo, pwede makapaglaro ang kanilang mga anak. Okay? Pero darating ang time na tatanggalin ni Mother Eagle yung mga malalambot na surface, yung malambot na layer. Yung talagang mapapa-itch na lang yung mga bata doon, no? Yung dati nag-e-enjoy sila, nanonood lang sa Netflix, no? Lagi lang nagfe-Facebook.
No, alam mo, yun lang ginagawa nila. Pero one day, tatanggalin yun ni Mother Eagle. Hindi na sila makaupo doon sa kanilang nest. Okay? Bakit gagawin niya yun? Kasi itong mga eaglet na to, no, ang alam lang nila ay kumain sa buhay. Hindi nila alam na meron pala silang kakayanan lumipad. Na sila pala ay merong magagandang talons, malalakas na talons. No? Kaya ang Panginoon, alam nyo, minsan i-stir up niya ang ating nest so that He could introduce you to the better version of you. God will bust up your nest to introduce you to the better version of you. Minsan, kaya tayo ang Panginoon, gaguguluhin niya ang comfort mo. Papagawa niya sa iyo yung mga bagay na hindi ka komportable para mas makilala mo yung nang maigi ang sarili mo. Na meron ka pa palang mga bagay na kayang gawin na hindi mo alam. Akala mo para lang to sa mga magagaling, para sa matalino. Hindi, guguluhin mo na ng Panginoon para malaman mo, kaya mo din. Na dati takot na takot ka mag-life coach. Alam mo yun, no? Pero may ginulo ang Panginoon sa'yo, kaya mo pala. Noon na-discover mo nung ginulo ka ng Panginoon eh. Diba? Yung ginugulo niya yung mga desisyon mo, doon mo na mas nalalaman, kaya pala ayaw akong pagtrabahuin ng Panginoon kasi para makapag-open ako ng sarili kong business. Alam mo yun, no? Ginugulo niya ang mga bagay-bagay sa'yo para mas makilala mo sarili mo because you have a gift. You have a potential. Ang kailangan lang makilala mo yung potential na yon. Ang kailangan lang ma-discover mo yung potential na yon. Okay? Kaya ang Panginoon, guguluhin niya muna para mas makilala mo ang sarili mo. Ito yung nangyari sa kanilang mga anak, no? For the first time, ang mga eaglet po, mga anak ng mga eagles, for the first time, they discovered that they have talons. Nung tinanggal ng mother eagle, yung soft layer doon sa kanilang nest, na-discover nila, ay meron pala kaming malalakas na talons. Okay? Na because of that, dahil nga hindi na sila makaupo ng maayos doon sa nest nila, yun, tatutusok sila, ang gagawin nila, tatayo na sila doon sa mga twigs. Kailangan na nilang kumapit doon sa mga twigs. Ano yung tinuturo sa atin dito, no? Ng mother eagle, bago paliparin ang kanyang mga anak, before you can learn to fly, you need to learn how to stand. Ng mother eagle, pinapatayo muna. Anong ibig sabihin nito, no? Ang Panginoon, bago ka paliparin, bago ka i-promote, ang Panginoon, ika-ground ka niya muna sa kanyang salita. Ang Panginoon, bibigyan ka muna ng tindig. Hindi yung kapag ikaw ay pinalaot na ng Panginoon doon sa mundo. Pinalaot na ng Panginoon doon sa trabaho mo. Bigla na lang sa trabaho mo na wala ang righteousness mo, na wala ang integrity mo. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, bago ka pumunta doon, bago ka lumipad, magkaroon ka muna ng stand for the Word of God. Na ito ang sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin ko. Ito ang integrity na sinabi ng Panginoon, ito ang papakita ko. He is making you stand. Alam nyo, during this time, no, in our generation, na kung saan there is an easy compromise of the Word of God, no, na ang Panginoon kaya ngayon, ginugulo ang mga bagay-bagay sa atin kasi tinuturuan niya ulit tayo na magkaroon ng tayo, magkaroon ng paninindigan sa ating mga buhay. At napaka-importante po niyan para sa Panginoon, no? Hindi kanya hahayaang lumipad, hindi kanya i-bless ng sobra-sobra kasi kung wala kang paninindigan, sisirain ka lang niya. Okay? Yun po ang tinuro ng Mother Eagle sa kanyang mga anak. You need to stand firm, mga anak, bago ka lumipad. And then, after that, they will now learn how to fly. Alam niyo po ba, ang mga eagle po, no? Ang eagle po ay, they don't flop. They are one of the bird creatures na hindi nagpa-flap. Ano po ba yung flap? Yun. Basta yun. Okay, ha? Alam niyo na yun. Okay? They flutter. They don't flap, they flutter. Ano po yung nagpa-flutter? Ang flutter po ay, ganito po lang sila. Hinihintay lang po nila yung hangin. Pinapakiramdaman nila ang hangin. Hindi po sila yung nagpapakahirap na para maka-gain ng force para lumipad. Hindi. They flutter. They are waiting on the wind. At alam nyo, when the wind comes sa kanila, unti-unti po yan, no? Ayan na yung parating na nararamdaman nila yung hangin. And then dadalhin po sila nung hangin na yon pataas.
And then habang sila ay dinadalo ng hangin, para mas lalo nilang makuha yung circulation ng hangin, iikot yan. Tapos habang umiikot yan, palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Alam niyo yung tinuturo sa atin as we fly? Alam mo, ang paglipad ng mga Kristiyano ay hindi flapping, flattering. Hinihintay natin ang Panginoon. Not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. That it is not by our hard work that we will be promoted. It is not by our hard work that we will become prosperous, but because of the Spirit of the living God, we flatter. We wait on the instructions of the Lord. We wait on the approval of the Lord. We wait dun sasabihin, sige anak, go, dyan na yan. Hindi yung pinipilit natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay. Hindi, we are just like eagle, waiting upon the Lord. And then, sabi sa Isaiah 40 verse 31, diba? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Ito yung gusto sa atin ng Panginoon. Hintay ka lang sa Panginoon. Maybe, ang buhay natin ngayon is dinidisrupt ng Panginoon. But God says, anak, hintay lang. The wind is coming. The Spirit of the Lord is coming. His healing is coming. His provision is coming. His fire is coming. It's coming, anak. Hintayin mo lang. Huwag kang masyadong gigil. Huwag kang masyadong nagmamabilis because the wind of the Lord is coming. Yan ang tatangay sa'yo. Pangat. At habang ikaw ay umiikot, ine-enjoy ang Spirit ng Panginoon, palaki naman ng palaki ang impluensya mo. Palaki ng palaki naman ang pinapagalawan sa iyo ng Panginoon. Kaya ikaw na eagle ng Panginoon, ikaw na anak ng Panginoon, just wait on Him. Malaki pa ang plano ng Panginoon kaysa sa plano mo. Kaya maghintay ka lang. The Lord is coming. His approval is coming. His wisdom is coming into you. Just wait on Him. Just wait on Him. Hindi ka niya hahayaan on that state. Hindi ka niya hahayaan on that disrupted state. He wants you to reach greater heights. He wants you to have greater blessings in your life. Just wait. Your time will come. And as I want you to remember this, that God will often disturb you to your destiny. Ang Panginoon, alam mo yun, iistorbohin ka para kumilos ka, umalis ka doon sa iyong so-called religion. Okay na akong umattend ng church. Okay na akong ganito na lang. Hindi. There's more for you. Don't settle for the nest. Don't settle for the security. Don't settle for the comfort. You have a lot of story to tell to the other people. Marami pang gustong buuin na storya ang Panginoon sa'yo. Inspiring story just like what He did to Job. Marami pa siyang balak sa buhay mo. Don't settle. Yung pagod na pagod ka na ngayon, discouraged ka ngayon, don't settle. God is about to move. God is disturbing you. God is just disturbing you to your destiny. You have a lot of potential in you waiting to be uncovered. Kaya hayaan mo lang ang Panginoon, pakialaman ka. Kaya ang prayer natin today, ngayon, Rain and Family, Lord, istorbuhin mo kami. Istorbuhin mo kami na hindi kami manatiling ganito. Na Panginoon, hindi kami manatili na parang lagi kang wala. Hindi kami parang manatili na parang lagi na lang kami lugmok ang pananampalataya namin. Lord, we want to rise up on wings like eagles. Lord, we want to serve you more. Lord, we want to praise you more. Lord, we want to reach more people. Lord, istorbuhin mo kami. Hindi kami manatili sa ganitong level, kundi patuloy kaming tumaas, patuloy kami maging pananampalataya, maging pagpapala sa iba. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat. Today, O Lord, we just want to thank you again and again because you are the God
always wishes the best for your children. You don't want us to stop short. You want us, Panginoon, to reach the greatest potential. You want us to reach the best version of ourselves. Na Panginoon, hindi kami manatili sa ganito lamang, kundi patuloy kaming tumaas, patuloy na lumipad, patuloy na lumawak ang aming impluensya. And I am praying today, O Lord, that you will continually give us strength on these times, O God, na kung saan hindi namin alam ang mga sagot sa mga bagay-bagay. Lord, lagi mo sa amin patunayan yung ikaw ay buhay, ang salita mo, Panginoon, ay buhay, at ang pangako mo ay patuloy na mangyayari sa aming buhay. Today, O Lord, we commit ourselves again to you. Lord, do what you will into our lives. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen.